Nakikita ko yung batang lalaki at yung batang yon ay nagbibigay sa akin ng napakapangit na pakiramdam. At kapag lumilingon siya at tumitingin sa akin, sinasabi niya, nahanap mo ako, di ba? Yung itsura niya na parang inosenteng bata, maganda, biglang nagbabago at nabubuo yung simbolo, di ba? Ng simbolo ng halimaw, sano niya at ang mukha niya ay nagiging mukha ng hayop. Mga kapatid, kakapanood ko lang ng video dito kung saan may isang babae, isang lingkod ng Diyos, na nagsasabing ang Antikristo ay nandito na sa mundo. Tama ang narinig mo. Ipinanganak na siya, may edad na siya, at malapit na siyang magpakita sa mundo. Mga kapatid, alam ko na maraming tao ang nagsasalita tungkol sa katapusan ng panahon. Pero napakahalaga na tayo ay mag-ingat. Lagi tayo magbase sa Biblia. Ayos ba? Dahil ang panaginip, maaring panaginip lang talaga. Ang panaginip ay hindi doktrina. Dapat palagi kang magbase sa salita ng Diyos, sa Biblia. Ayos ba? Pero kasabay nito, alam natin na pwedeng magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Kasama na dyan, ang panaginip ay maaaring magbago ng iyong paraan ng pag-iisip. Pwedeng magsalita ang Diyos sa panaginip para bigyan ka ng babala tungkol sa isang bagay, para hindi ka magkamali, para makapaghanda ka ng espiritual. Naalala ko na gumawa ko ng video dito sa aking channel at ipapakita ko na ang video tungkol sa Antikristo. Ayos ba? Pero gusto ko munang ikwento ng kaunti kung paano nakakaapekto ang mga panaginip sa ating buhay. Nakapag-record na ako ng ilang mga video, di ba, na nagsasalita tungkol sa pre-tribulationismo. Ito yung paniniwala na tayo ay aagawin bago dumating ang malaking kapigatian, na iyon ang panahon kung kailan ang Antikristo ay mamumuno sa mundo. Parang ililigtas tayo ng Diyos mula sa galit na yon, sa nakakatakot na panahong yon. Pero pagkatapos, nagkaroon ako ng dalawang panaginip na halos magkasunod, kung saan nandoon talaga ako sa gitna ng malaking kapigatian. At naalala ko pa na parang, ngayon lang yon, sobrang totoo. Ipinakita ko pa nga dito sa channel ko sa YouTube. At sa mga panaginip na yon, maraming meteorong bumagsak, napakatindi ng nangyari, at ang mga tao ay desperado. Pero naalala ko ang isang detalye na talagang nagpabago sa lahat. Ako at ang aking pamilya, kasama ko ang aking mga anak, ang aking asawa, nakaramdam kami ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Habang tumatakas kami, kapayapaan talaga mga kapatid. Sobrang lakas, sobrang makapangyarihan na kasama namin. Nasigurado kaming ang Diyos ang nag-iingat sa amin. At pagkatapos, nagkaroon ako ng dalawang panaginip na ito at aaminin ko na nagbukas ako ng Biblia. Nagsimula rin ako mag-aral tungkol sa mga naniniwala na tayo ay aagawin. Pero sa dulo ng malaking kapigatian. Hindi sa gitna, hindi rin sa simula, kundi sa dulo. At aaminin ko na marami rin akong nakitang batayan sa Biblia. Sa madaling salita, may tatlong pananaw tungkol dito, di ba? May naniniwala na mangyayari ang pag-aagaw bago, sa gitna, at pagkatapos kapag bumalik na si Jesus. Sa madaling salita, ayon sa paniniwalang ito na tayo ay daraan sa malaking kapigatian, isang bagay ang tiyak. Lahat naniniwala na ang galit na yon ay hindi babagsak sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na kasama ni Jesus. Bakit? Ang galit ay para sa mga makasalanan. Naiintindihan mo? Kaya, ito ang 7 selyo, ang 7 mangkok, at ang 7 trumpeta. At lilipulin nito ang mga makasalanan. Ito ay parusa, ito ay paghuhukom. Gaya ng nangyari nung panahon ni Moises, kung saan iningatan ng Diyos ang mga Hebreo doon sa Goshen, na siyang rehiyon na ibinigay ni Paraon kay Jose, ibinigay niya ito bilang pasasalamat. At iningatan ng Diyos ang mga tao roon sa lugar na iyon. Sa katunayan, may ilang akong kaibigan na naniniwala na iingatan ng Diyos ang ilang mga lugar sa mundo kung saan magiging kanlungan ito para sa mga Kristiyano sa panahon ng malaking kapigatian. Pero isang bagay ang kailangang maging malinaw. Ang mga Kristiyano na narito, sila ay ililigtas mula sa pot, sa paghuhukom ng Diyos laban sa mga masasama. Pero hindi sila ililigtas mula sa pot ng Antikristo, naintindihan mo? Kaya magkakaroon ng pag-uusig. Siyempre, sa pahayag 7, sinasabi na may napakaraming tao na namatay sa panahon ng malaking kapigatian. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat sila ay ganon, naintindihan mo? Dito, hindi naman ibig sabihin na lahat ay pinugutan ng ulo. Namatay sila sa iba't ibang dahilan. Hindi idinidetalye ng Biblia kung sila ba ay mga Kristiyano, kung sila ba ay mga Hudyo, kung sila ba ay mga naiwan. Alam mo na, mga Kristiyano na hindi matatag at naiwan sa malaking kapigatian. Para ito sa mga naniniwala. Sa pre-tribulationismo, tama ba? Pero ang totoo ay ganito. Ililigtas tayo ng Diyos mula sa galit na yon. Gaya ng pagligtas ng Diyos kay Noe na iniligtas siya sa loob ng arka. At ang galit ay dumating sa mga masasama, tama? Gaya rin ng pagligtas ng Diyos kay Lot na matuwid siya at ang kanyang pamilya. Kaya, ang gusto kong sabihin ay ganito. Ang panaginip, maaari talaga nitong maapektuhan ang pananaw natin tungkol sa mga bagay-bagay. At dapat tayong ibalik nito sa Biblia, naiintindihan mo? Kaya, ang batayan ay palaging ang salita ng Diyos. Bakit ko ba sinasabi sa iyo lahat ng ito bago ko ipakita sa iyo ang video na ito tungkol sa Antikristo? Kasi itong babae, halimbawa,
Nagsasalita siya tungkol sa pre-tribulationismo, tungkol sa isang bagay na nauuna sa kapigatian at malamang ay isang bagay na pinaniniwalaan niya. Kaya, sa mga panaginip, maaring may mga pananaw na galing sa ating isipan. Isang bagay na pinaniniwalaan natin, mga simbolikong elemento na nakasanayan na natin. Kapag palagi tayo nagre-research tungkol sa isang bagay, maaari natin yung mapanaginipan, tama? Pero gusto kong maintindihan mo ang pinaka-esensya ng video na ito dito. Ilalagay ko na. Pero halimbawa, sinasabi ng Biblia na ang espiritu ng Antikristo ay nandito na sa mundo. Gumagawa na siya. Kaya, kapag sinabi ng Biblia tungkol dito, doon sa unang Juan, Kabanata 4, talata 3, ang ibig sabihin nito ay lahat ng laban sa Diyos, laban kay Jesus, laban sa katotohanan, yan ay impluwensya na ng espiritu ng Antikristo dito sa mundo. Kaya, sa isang banda, masasabi natin na nandito na nga ang Antikristo. Ang espiritu niya ay nasa paligid natin. Tama? Lahat ng pagbabaliktad ng mga pagpapahalaga na nakikita natin, hindi lang dito sa Brazil, kundi sa buong mundo. Ito yung usapin ng ideolohiya ng kasarian. Lahat ng bagay na salungat sa Biblia, kaya, sigurado, ang kaaway ang nasa likod nito. Kaya, panuurin natin ang video dito ngayon. At isang bagay na kailangan mong malaman, na ito ay isang katotohanan. Ang Antikristo ay mahahayag sa tamang panahon, ayon sa 2 Tesalonica, Kabanata 2. At hindi ibig sabihin nito na malinaw na ipinapaliwanag ng Biblia kung paano ang kanyang pagkabata, ang kanyang kabataan. Pero, gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, ang diwa ng panaginip na ito ay totoong-totoo. Ito ay ayon sa Biblia. Kailangan nating maging mapagmatsyag at handa. Amen? Kaya, ipapakita ko ang video dito para sa iyo. Ang video na ito ay naitala sa Krente Podcast. At ang nagsasalita dito ay si Pastora Lorena Sabino. Mga kapatid, napakalakas ng panaginip na ito. Makinig kayong mabuti. Tara na. Pastora, nagkaroon ka ng napakalakas na pangitain tungkol sa Antikristo na ibinahagi mo sa akin, di ba? Pati na rin sa ating masterclass. Maaari mo bang ikwento ang karanasang ito dito? Kasi nakikita ko, Pastora, na ang Diyos, ito ay isa sa mga pangitain, di ba? Marami ka ng naranasan at mga bagay na hindi pa pinapahintulutan ng Panginoon na ibahagi. Pero ano ang pinapahintulutan ng Panginoon? Maaari mo bang ibahagi ang babalang ito dito para sa ating bansa, para sa mga tao sa ibang bansa? Ano ang pinapahintulutan ng Diyos? Ipinakita ba niya sa iyo sa panaginip? Kasi aaminin ko mga kaibigan, talagang nabigla ako, 'di ba? Ito ang paraan na ipinakita ng Diyos sa kanya kung paano mangyayari ang kaganapang ito. Amen? Eksakto. Isa ito sa mga revelasyon, isa sa pinakamalalakas na naranasan ko. Noong bumalik ako, nanginginig ang buong katawan ko, 'di ba? Napahiga rin ako sa kama, 'di ba? Literal akong napalugmok pagkatapos kong bumalik mula sa revelasyong ibinigay sa akin ng Panginoon. Ipinakita sa akin ng Panginoon, literal, na ang Antikristo ay narito na sa mundo. Narito na siya sa mundo. At ipinakita sa akin ng Panginoon kung ano-ano na ang mga yugto na nangyari na sa buhay niya at kung ano pa ang darating. Kung ano ang mangyayari, Diyos ko. At ganito ang naging pagbubunyag. Nandun ako, ikwento ko na lang ng maikli kasi mahaba-haba talaga ito, 'di ba? At ako ay pababa noon, 'di ba? Doon sa isang kalsada, sa isang lugar kung saan may espesyal na paraan ang Panginoon sa akin na malaman ko kung alin ang mga pagbubunyag na galing sa Kanya, kung ano ang natutupad na, at kung ano pa ang darating, 'di ba? Tapos, binigyan niya ako ng 2 direksyon. Ipinakita niyang 2 puno. Yung isa ay puno ng bayabas. Puno ng bayabas, 'di ba? Isang puno ng bayabas na may mga bayabas na hinog na, 'di ba? Handa ng anihin, handa ng kainin. At doon, pumitas ako ng isa sa mga bayabas na 'yon para kainin ko. At sa tabi ng puno ng bayabas, nakita ko ang puno ng melokoton. At itong melokoton, pagkatapos ng pamumulaklak, alam mo yung kapag ang melokoton ay nakakaroon ng maliliit na bunga at nagsisimula pa lang mabuo, ganon ang itsura ng isa pang puno. Puno ng maliliit na melokoton, kakapamulaklak lang at nagsisimula pa lang mabuo. Sa sandaling 'yon, ibinigay sa akin ng Espiritu Santo ang revelasyon at sinabi sa akin, ang bayabas ay ano? Isang bagay na nangyayari na nararanasan na natin. At ang melokoton ay isang bagay na natutupad na, Para lang nandoon maintindihan ng mga literal tao. na malapit Pastor, ng ibig matapos. sabihin, itong direksyon na binigay ng Diyos sa iyo, tuwing nananaginip ka na kumakain ka, sinabi mo na ito sa akin. Ito ay isang bagay na nangyayari na o mangyayari pa lang. Sigurado na ito. Kumain ka sa panaginip, piyak na mangyayari. Eksakto, Sige, eksakto. Kumain magsalita ako, ka, nararamdaman ko kumain ang ako. lasa. Nararamdaman ko ang lahat. Para bang nandito lang tayo, di ba? Nag-uusap tayo, nararamdaman ko ang lahat. Totoong-totoo ito. Totoong-totoo talaga. At ito mismo ay hindi na iba. Totoong-totoo rin. At doon, dinala na ako ng Panginoon, di ba? Sa paniniwalang ayon, sa katiyakan na iyon na ito ay 2 yugto ng panahon na nangyayari na, di ba? Literal na natutupad na. At isa pa na mangyayari pa lang. At mula doon, dinala ako ng Panginoon. Nadala ako sa isang lugar, sa harap ng isang bahay. Kung saan ako ay nasa harap ng bahay na yon. At nakita ko ang isang bata. Nakita ko ang batang lalaki na may gupit na parang palanggana. Gupit na parang palanggana.
Siya ay mukhang alagang-alaga. Ang bahay ay isang marangyang bahay. May mga yaya doon na nag-aalaga sa kanya. Hindi lang isang yaya. Mayroon ding isang babae na alam kong siya ang nanay niya na nandoon. At yung batang iyon palaging inaalagaan. At yung batang iyon ay nagdadala sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nakakaramdam ako ng kaba. Parang may nanginginig sa loob ko. Pero wala siyang masamang itsura. Isa siyang normal na bata, maganda. At habang tinitingnan ko siya, nararamdaman ko yon. Oo, alam ng batang ito na tinitingnan ko siya, lilingon siya at titingin sa akin. At sa oras na lumingon siya at tumingin sa akin. Sinasabi niya nung ganito, nahanap mo ako, 'di ba? At doon, nagbabago ang mukha niya. Yung inosente at magandang mukha ng bata, nag-iiba. At nabubuo ang simbolo, 'di ba, ng hayop sa noo niya. At ang mukha niya ay nagiging parang mukha ng hayop. Nag-iba ng anyo. At sa mga sandaling yon natatakot ako. Natatakot talaga ako. At malinaw sa akin na yung batang yon ang Antikristo. At sa mga sandaling yon na nangyayari yon, may iba pang mga kumpirmasyon na nangyayari rin doon na parang, 'di ba, may iba pang mga pagkakataon na kinakausap ako ng Panginoon tungkol sa kung ano ang mangyayari, kung ano ang nangyayari, ito ang tadhana. Sa mga sandaling iyon, binigyan ako ng Panginoon ng direksyon. Nakita ko ang mga bus na dumadaan na iyon ang tadhana na nangyayari na. At iyon ang tadhana ng sangkatauhan. At sa mga sandaling iyon, tumatakbo ako, habil gusto kong makahanap ng masisilungan. Ayokong, 'di ba? Patuloy na makita 'yon. Ayoko talaga. Gusto ko nang umalis doon. At si Diyos, may kakaiba siyang ginagawa sa akin. Kasi alam ko na nanaginip ako. Alam kong natutulog ako. Alam kong nasa dimensyon ako ng panaginip. At kadalasan kaya ako pang lumaban sa kadiliman. At ako minsan nakakabalik ako. Sinasabi ko, Diyos, gusto kong bumalik. Ayokong magpatuloy. At noong araw na 'yon, gusto kong bumalik pero hindi ko magawa. May isang bagay na kailangan kong makita. At tumakbo ako para subukang humanap ng masisilungan. Ayokong patuloy na makita iyon. At noong papasok na ako sa isang bahay, binubuksan ko ang gate at pumapasok, tapos babaling ako para isara ito. Nung babaling na ako para isara, hinawakan ng batang yon ang kamay ko, pero hindi na siya kasing edad ng dati. Nang makita ko siya, mga 4 o 5 taong gulang na siya, maliit pa siya. Noong humarap ako at kaharap ko na siya, mga 10 o 11 taong gulang na siya. Mas malaki na siya. At hawak pa rin niya ang kamay ko. Mumiti sa akin. Inamin niya na siya talaga yon, 'di ba? Na siya ang Antikristo. At doon, ang Panginoon sa sandaling yon, inalis ko ang kamay ko, sinawi ko siya at ipinahayag ko ang pangalan ni Jesus. At doon, dinala ako ng Panginoon sa Espiritu para makita ang mga panahon kung ano ang nangyayari. Na siya ay isang bata noon. Lumipas na yon, 'di ba? Lumipas na ang panahong iyon ng pagkabata. Lumipas na ang panahong iyon, 'di ba? Na siya ay mga 10, 11 taong gulang. Lumipas na rin ang kanyang kabataan. Nakita ko ang kanyang kabataan. Parang pelikula sa harap ko ang nakikita ko. Siya ay nag-aaral sa isang pribadong paaralan. Oo, talagang maayos, inaalagaan ng mga tao, 'di ba? Ganon ko siya laging nakikita. Siya ay talagang inaalagaan. Siya ay laging inaalagaan sa lahat ng oras. At nagsimula akong makakita ng parang pelikula. Literal na parang pelikula ang dumadaan sa isip ko tungkol sa mga nangyari sa bawat yugto ng buhay niya. At palagi siyang sobrang malamig. Masama, nararamdaman ko na parang wala talaga siyang kaluluwa, parang may kakaiba, parang demonyo. Hanggang sa pinayagan ako ng Panginoon na makita ang lahat ng ito. At napunta ako sa ibang lugar. Dinala ako ng Panginoon sa Espiritu, sa ibang lugar, sa kapahayagan, kung saan ako naroon. Tingnan mo, nang tumingin ako at pinagmasdan ko ang paligid, ang lugar kung saan ako naroon. Inihahalin tulad ko ito sa isang paaralan dahil hindi pa ako nakapasok sa isang kampo militar. Hindi ko alam kung ano ang itsura nun, pero ito ay isang lugar na lubos na sarado. Kasi ang mga paaralan, lahat sila ay sarado, may mga pader, 'di ba? At doon may parang bakuran sa gitna, may mga silid-aralan at ang bakuran ay nasa gitna. Kaya inihahalin tulad ko ito doon kasi hindi ko alam, hindi pa ako nakapasok sa isang kampo militar. Hindi ko alam kung ano ang itsura nun. Pero nandun ako sa ganung lugar kung saan maraming rehas, isa itong kuta, literal talaga. At doon maraming sundalo, mga sundalo ng hukbong sandatahan, maraming sundalo ng hukbong sandatahan. At ang lalaking ito ay nakatayo. At siya ay napakaayos ng pananamit. Siya ay may malaking autoridad. Sobrang autoridad. At iyong mga lalaking iyon, sila ay takot na takot sa lalaking iyon. Takot silang lumapit sa kanya. At lahat ng sinasabi nila habang natatakot sa lalaking iyon. Sa sobrang takot nila, sobrang sindak talaga ang nararamdaman nila. Oo, sa lalaking iyon. At ayun, sa buong oras, ang mga lalaking iyon ay nandoon lang, nagmamasid. At sila ay nag-aalangan, natatakot. At yung lalaking iyon ay umaalis. Siya mismo ang Antikristo. At palagi siyang ganoon at sa sandaling iyon, dapat bigyang diin na pumapasok sa aking espiritu. Ang mismong Espiritu Santo ang nagsasalita sa akin. Dumarating ang pagkilatis na siya ang may kontrol sa lahat. Na siya ang may kontrol sa lahat. Na sinusubukan din niyang maging katulad ng Diyos sa pagiging nakaalam ng lahat, sa pagiging nasa lahat ng dako. Alam mo, gusto niya talaga maging si Kristo dito sa lupa. At nararamdaman ko rin ang pagkilatis. Kapag tinitingnan ko siya, alam ko na nandoon siya na may edad na 33 taon.
Sa mismong sandaling yon, sinasabi yon sa akin ng Espiritu Santo. Gagayahin niya si Jesus sa lahat ng bagay. At doon, ang paraan niya ng pagkakaroon ng pagkaalam sa lahat ng bagay at pagiging naruroon kahit saan ay mangyayari rin sa pamamagitan ng internet. Tama ba? Mayroon akong ganitong pagkilatis sa mundo ng mga panaginip at nandoon siya palagi na may napaka-aruganteng ugali. Siya ako, nanginginig ako habang nangyayari ang lahat ng ito. Sa mundo ng mga panaginip, nanginginig ako sa tuwing nakikita ko siya. At doon, umaalis siya. Paminsan-minsan umaalis siya mula sa kinaroroonan niya. At pumupunta siya sa isang lugar. At sa sandaling umaalis siya, isa sa mga gwardiya na nandoon, oo kasi marami sila doon, may mga baril pa sa kamay. Sinasabi ng isa sa kanila ang ganito. Isa sa kanila ay nagsasalita ng ganito. Ang lalaking yan ay siya mismong demonyo. Sinabi ko na sa inyo, ang lalaking yan ay siya mismong demonyo. At alam ko, sa aking espiritu, sigurado ako na nandun siya. Hindi dahil siya ay naluklok, hindi dahil siya ay inihalal ng mga tao, inilagay siya ng mga tao sa posisyong iyon. At ang mga sundalong nandoon, alam nila na sila ang pumili sa kanya. At ang lalaking iyon, kapag nagsasalita siya ng ganoon, isa sa mga sundalong iyon ang nagsabi ng ganito. Ang lalaking ito ang aking antikristo. At sinasabi niya iyon habang umiiyak. At sinasabi niya iyon na may matinding takot. Siya mismo ang kasamaan ng nagkatawang tao. Ako, sa oras na iyon, sa aking espiritu, sinabi sa akin ng Diyos na ang lalaking iyon, alam niya ang salita. Pero hindi siya sumunod at siya ay nanatili. Na-rapture na ang simbahan at siya ay naiwan at nandoon siya naglilingkod dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Wala na talagang ibang pagpipilian. At doon sa sandaling yon, kapag nangyayari yon, nakikikita nila. Kasi sa bawat sandali, siya ay hinihiya niya ang mga lalaking iyon, di ba? Habang nandoon siya, hinihiya niya sila. Madalas siyang magsalita ng masasamang salita. Siya ay ganun. Nagkakaroon siya ng kasiyahan sa pagpapahirap sa mga tao. May ganoon siyang kasiyahan. At doon, nagtipon-tipon ilang mga sundalo at nagsalita ng ganito. Kami ang naglagay sa kanya. Kaya may kapangyarihan kaming tanggalin siya. Tara na, mag-alsa tayo. Gusto talaga nilang magsimula ng pag-alsa. Laban sa kanila, di ba? Para matanggal siya, di ba? Mapatalsik. Sa sandaling yon, bumalik siya. At nang bumalik siya na may matinding panunuya at bumalik siya doon. Gumagawa siya ng, alam mo na, malaswang gawain, nagmamasturbate siya, nakalabas ang kanyang ari, nagmamasturbate siya habang naglalakad at tumatawa. Sa gitna ng mga sundalo? Sa gitna ng mga sundalo, tumatawa siya. At nagsasalsal siya. At kapag nakarating na siya sa harap, isa sa mga sundalo na kinakausap niya, hinahawakan niya yung lalaking yun, hinahatak niya ng ganito. At pinuputukan niya sa mukha at sa katawan ang lalaking iyon. Tapos tumatawa siya at sobrang tawa niya. Sabi niya ng ganito, sulitin mo, hindi pwedeng sayangin. Puting dugo ito, napakahalaga nito. Sinasabi niya ng ganito, hindi pwedeng sayangin. Puting dugo ito, napakahalaga nito. At tumatawa siya, at tumatawa. At sobrang tawa niya. At siya ay sobrang sama. Yung ibang mga lalaki natatakot sa nakikita nila. Natatakot din ako sa nakikita ko kasi sobrang taas. Ganon, yung antas ng kasamaan niya, wala siyang kabutihan. Parang ganon, para siyang bato, yelo, 'di ba? At doon, sa sandaling yon, ginagawa niya yon. Lahat ng iba natatakot. At doon siya tumatawa. Tumatawa at kinukuha niya at nililinis ang kamay niya. Una niyang nililinis ang kamay niya doon sa sundalo at pupunta siya para maghugas ng kamay. Lalabas ulit siya para maghugas ng kamay. At tuwing lalabas siya, doon natatakot ang mga sundalo. Sobrang takot nila, sobrang kaba. Pero galit din sila. Nagsimula silang magtinginan. Hindi natin dapat payagan ito. Ganoon. At noong nagsimula na silang magsalita ng ganoon, nagpakita rin siya ulit, lumitaw siya. Pero noong bumalik siya, noong napakita siya, hindi na siya katulad ng dati niyang itsura. Nagpakita siya na parang lumulutang sa bubong, sa itaas doon. Kung saan nandun, 'di ba? Sa lugar na 'yon, parang ganon. Isang uri ng kuta sa ibabaw ng bubong na 'yon. Lumilipad siya, una siyang nagpakita. Gumagapang na parang ganito sa hangin. Sa hangin na ganon. Sa buong katawan niya apoy, nasusunog siya. Lumalabas ang apoy mula sa kanya ng ganoon. O, ang mukha niya ay mukha na ng halimaw. Talagang kakaiba. At doon siya nagpapakita doon sa ibabaw ng bubong na iyon. At nagsisimula siyang tumawa. At sinasabi niya na binigyan siya ng kapangyarihan at wala silang magagawa laban sa kanya dahil siya ang may otoridad at nasa kamay niya ang kapangyarihan. At yun ang isa sa mga revelasyon na naranasan ko. 'Di ba? Tungkol sa Antikristo. Ako, nung bumalik ako, sobrang sama ng pakiramdam ko. Nakita niyo ba mga kapatid? Tingnan niyo, aaminin ko sa inyo na napakadetalyado ng panaginip na yon. Ang babaeng ito, Pastora Lorena Sabino, marami siyang kaalaman tungkol sa espiritual na mundo. Kaya hindi basta-basta ang naniniwala. Pero alam naman natin na totoong-totoo ang espiritual na mundo, di ba mga kapatid? At ganun nga, napakadetalyado ng panaginip na yon. Sa totoo lang, naalala ko rin ng isa pang babae. May channel siya na tinatawag na Querida Dani. At siya ay nagkaroon ng nakaraan, di ba, na puno ng kalaswaan ng maraming kasalanan. At gumawa ang Diyos ng napakagandang bagay sa buhay niya. At mula pa noong 2017,
Ikinukwento niya ang ilang mga panaginip na napanaginipan niya tungkol sa Antikristo, na sa kaso niya ay pinaniniwalaan niya. At sinasabi pa nga niya na siya ay manugang ni Donald Trump na si Gerald Kushner at siya ay may malaking impluensya sa mga Arabo, pati na rin sa mga Hudyo. At sa madaling sabi, kailangan mong magkaroon ng sarili mong interpretasyon. Gaya ng sinabi ko sa iyo, kunin mo lahat, itira mo lang ang mabuti, bumalik ka sa salita ng Diyos. Okay? Pero huwag mong itapon. Kasi mga kapatid, ang panaginip na ganito ay napakatotoo. At gaya ng sinabi ko sa inyo, 2 beses ko na panaginipan. Malaki ang naging epekto nito sa akin habang ako ay nasa panahon ng malaking kapigatian. Pero sa parehong panahon, alam natin na mayroong tatlong pananaw na ito, di ba? Gaya ng sinabi ko sa inyo, ang pre, ang mid, at ang post-tribulationismo na pagkatapos ng pamahalaan ng Antikristo. Kaya iwan mo dito sa iyong mga komento. Ano ang iyong opinyon? Ano ang masasabi mo tungkol sa patotoong ito dito na para sa akin ay napakalakas? At sinabi pa nga niya na gusto niyang tularan si Jesus sa lahat ng bagay. At malinaw nating nakikita yon, di ba? Na lahat ng galing sa kaaway gusto niyang gayahin. Na yon, hindi na tayo nagsasakripisyo ng mga hayop. At alam natin na may iba't ibang relihiyon na nagsasakripisyo pa rin ng mga hayop. Kaya, lahat ay may ginagawang panggagaya. At napapansin natin na yon sa tulong ng artipisyal na intelihensya na gusto nilang lian. Diyos mismo. At gagawin ko ito, maglalagay ako ng video dito ngayon na nagpapakita ng 5 palatandaan na maaring buhay na ang Antikristo, na maaring nandito na siya sa mundo. Mga kapatid, sa aking palagay, may hangganan ng mundong ito. Hindi tayo magtatagal. Ewan ko, siguro mga 10 taon pa, 20 taon pa, hindi natin alam. Pero isang bagay ang sigurado, handa na tayo. Tayo ang unang henerasyon sa mundo na ganap na handa para sa mga huling kaganapan ng Apokalipsis. Kaya, iiwan ko ng video dito ngayon. At kung nagustuhan mong video na ito, pindutin mo ang like at mag-subscribe ka sa aking channel. Araw-araw akong gumagawa ng panalangin sa umaga, panalangin sa gabi, para palakasin ka sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Dahil naniniwala ako na sabay-sabay tayo, mas lalo tayong nagiging malakas. Amen? Pagpalain ka ng Diyos, huwag mong palampasin ang video na ito ngayon, 5 palatandaan na maaring buhay na ang Antikristo ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Kung lilitaw ang Antikristo bukas, handang-handa ng mundo para tanggapin siya. At ang mas nakakagulat ay maaring buhay na siya ngayon. At ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay hindi teorya ng konspirasyon ni Haka-Haka, kundi mga totoong pangyayari na nagpapakita na talagang maaring kasama na natin ang nilalang na ito. At mas malapit pa kaysa iniisip ng karamihan ng tao. Alam ko na, kakaunti lang ang mga paksa na kasing nakakakiliti ng kuryosidad, gaya ng pagkakakilanlan ng Antikristo. At hindi inilalarawan ng Biblia ang karakter na ito bilang isang katang-isip na kwento, kundi bilang isang totoong tao na maghahari sa mundo sa maikling panahon, lalansi sa maraming bansa, at igigiit na sambahin siya na parang siya ang Diyos. Sa loob ng maraming siglo, binabasa ng mga Kristiyano ang mga propesya sa Biblia na iniisip na malayo pa itong mangyari. Ngunit na yon, ang teknolohiya, ang politika, ekonomiya, at maging ang relihiyon ay nagbabago sa paraang hindi pa natin nakita noon. Kaya manatili ka hanggang dulo. Dahil hindi ako magsasalita rito ng mga baliw na teora, magdadala ko sa iyo ng mga totoong palatandaan na nagpapakita na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan, maaring narito na ang masamang nilalang na ito sa mundo. At wala nang kinakailangan pa para siya ay magpakita. Ang unang palatandaan, posible na ngayon ang pandaigdigang pagsasahimpapawid ng 2 saksi. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 11, ipinapakita ng Biblia na kaya nilang gawing dugo ang tubig at magpadala ng mga salot sa mundo. At sa pagtatapos ng panahong iyon, ang halimaw na umahon mula sa kailaliman na siyang Antikristo ay papatayin ang 2 saksi na ito. At tingnan ninyo kung anong mangyayari pagkatapos, mga kapatid. Sa Pahayag 11, talata 9, ganito ang sinasabi ng propesya. Ang mga tao, mga tribo, mga wika at mga bansa ay titingin sa mga bangkay ng 2 saksi sa loob ng 3.5 araw at hindi nila pahihintulutan na mailibing ang mga ito. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Noong panahon na nagkaroon ng pangitain si Juan, ang mga balita ay dinadala pa lamang sa pamamagitan ng kabayo o mga mensahero. At kahit nung nakaraang siglo, inaabot pa ng ilang araw bago makarating ang impormasyon sa ibang bansa. Ibig sabihin, halos imposibleng maisip na mangyayari ang propesyang ito noon. Pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Ayon sa International Telecommunication Union, ngayong taon, halos 7 bilyong tao na ang gumagamit ng cellphone na may access sa internet. Yan ay kumakatawan sa 85% ng populasyon ng buong mundo. At ipinapakita nito na kahit sino, sa isang simpleng pindot lang, ay pwedeng mag-livestream sa mataas na kalidad gamit ang social media
direkta mula sa isang kalye ng Jerusalem. Eksaktong lugar kung saan sinasabi ng Biblia na ang dalawang saksi ay papatayin at makikita ng lahat ng tao, tribo, wika at bansa. Kaya, ito ay tumutupad mismo sa nakasulat sa Pahayag 11, talata 9. At kahit na hindi magkasundo ang mga iskular kung sino ang dalawang saksi na ito, may ilang naniniwala na sina Moises at Elias ito. Ang iba naman ay sina Enoch at Elias. Pero ang pinakamahalagang punto ay ito. Ang pagiging nakikita sa buong mundo na inihula sa propesyang ito ay posible na ngayon. At dumako tayo sa ikalawang palatandaan na napakahalaga. Ang pandaigdigang sistema ng kontrol ay gumagana na at sinusuportahan ito ng mga tao. Mga kapatid, sa Pahayag 13, talata 17, sinasabi na ang sinumang walang tatak ng halimaw ay hindi na makakabili o makakapagbenta. At sa mahabang panahon, parang ito ay isang bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. Halos imposibleng mangyari. Pero ngayon, nangyayari na ito bilang pagsubok. At ang mas nakakatakot, sa pagsang-ayon ng karamihan ng mga tao. At para mangyari ang ganitong antas ng pandaigdigang kontrol, may tatlong bagay na kailangang mangyari. Una, ang universal na biometrikong pagkakakilanlan. Pangalawa, ang 100% digital na pera. At pangatlo, ang agarang pagmamanman ng lahat ng transaksyon. At maniwala ka man o hindi, ang tatlong ito ay gumagana na. Sa Estados Unidos, gumagamit ang mga network tulad ng Amazon ng mga kiosk na kumikilala sa palad. Sa Europa, may mga airline na nagpapasakay ng pasahero gamit lang ang pagkilala sa mukha. At sa India, ang sistemang Aadhaar ay nakonekta ng mga fingerprint at iris na mahigit 1 bilyong tao sa kanilang mga bank account, ang pinakamalaking biometric database sa buong mundo. Kasabay nito, nagmamadali ang mga central bank na alisin ang perang papel. Ang DREX ng Brazil ay kasalukuyan ng sinusubukan at ang ECNY ng China ay meron ng 10 milyong gumagamit. At ayon sa bangko, para sa mga international na pagsasayos, 130 central bank na kumakatawan sa 98% ng pandaigdigang ekonomiya ay gumagawa na ng sarili nilang digital na pera. Ang mga perang ito ay ibang-iba sa mga cryptocurrency gaya ng Bitcoin halimbawa. Kinokontrol at pinoprograma ito ng gobyerno. May petsa ng visa, limitasyon kung saan ito pwedeng gamitin at pati na rin restriksyon kung anong uri ng pagbili ang pinapayagan. Ibig sabihin mga kapatid, pwedeng magdesisyon ng gobyerno kung kailan, saan at paano mo gagastusin ang pera mo. At kung gugustuhin nila, pwede nilang i-block lahat ng ito sa ilang pindot lang. Ngayon, pag-isipan mo ito kasama ko. Kapag nagsama ang digital na pagkakakilanlan at digital na pera, hindi na kailangan ng bank manager o sanggay para i-freeze ang isang account. Kailangan lang ng code. At nangyari na talaga ito sa totoong buhay. Noong 2022, nagyelo ang gobyerno ng Canada ng mga bank account at insurance ng mga nagpoprotesta sa loob lang ng ilang minuto. Noong 2023, nilimitahan ng Nigeria ang pag-withdraw ng pera para pilitin ang mga tao na gamitin ang kanilang virtual na pera. At sa loob ng maraming taon, kontrolado na ng China ang mga biyahe, kredito at pati na rin ang pagkonsumo ng pagkain based sa isang social scoring system. Inaprubahan na rin ng Unyong Europeo ang isang natatanging digital na pagkakakilanlan na pinagsasama ang mga dokumento, electronic signature at mga paraan ng pagbabayad sa isang app na binubura ang pagkakaiba ng buhay sibil at buhay pinansyal. At ang mga kumpanya ng credit card ay ina-adjust na ang mga limitasyon based sa online na pag-ugali ng kliyente. Kaya mga kapatid, ang pahayag na walang sinuman ang makakabili o makakabenta na nasa Pahayag 13, talata 17. Hindi na lang ito isang babala na malayo pa. Lalo itong humihigpit sa digital na sistemang pinansyal. At karamihan ng mga tao ay tinatanggap ang kontrol na ito kapalit ng kaginhawaan at seguridad. Hindi nila namamalayan na hindi na kailangang lumika ng bago ang Antikristo. Kukunin na lang niya ang pamumuno sa sistemang handa na. Ang ikatlong palatandaan. Sanay na ang lipunan na palakpakan ng huwad na Mesiyas. Nagbabala si Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika, kabanata 2, talata 4, na bago bumalik si Jesus, maraming tao ang tatalikod sa pananampalataya at doon mahahayag ang tao ng kasalanan na siya ang Antikristo. Ngayon, pag-isipan mo ito kasama ko. Noon, ang ganitong pahayag ay nagdudulot ng pagkagalit. Pero ngayon, ang ganitong pananalita ay pinapalakpakan. Ang pananaliksik ng Barna noong 2025 ay nagpakita na 72 sa mga kabataan sa Estados Unidos naniniwala na ang tama at mali ay nakadepende sa sitwasyon. At dahil dito, hindi nila kailangan ng isang absolutong katotohanan tulad ng Biblia halimbawa. Sa Brazil, ayon sa Datafolya, 64 sa mga matatanda ay naniniwala na lahat ng reliyon ay patungo sa isang Diyos. At ang mga salitang tulad ng kasalanan, kabanalan o pagsisisi
ay itinuturing na nakakasakit. Samantalang ang mga pahayag na tulad ng aking katotohanan, aking mga patakaran, ay pinahahalagahan dahil nagpapahiwatig ito ng kalayaan. Ang mga kilalang influencer ay natuturo sa kanilang mga tagasunod na may sakatuparan ang realidad na kanilang ninanais at gisingin din ang kanilang Diyos sa loob. Mga kapatid, milyon-milyong tao ang nanonood at nagbabayad ng malaki para makadalo sa mga mentorship na ito. At para magkaroon kayo ng ideya, ang mga kumpanya ng bioteknolohiya ay nagsisimula ng i-edit ang ating mga genes para alisin ang mga sakit at pahabain ang buhay ng tao. At ang World Economic Forum ay sumusuporta rin sa pagpapatupad ng pinahusay na tao, mga implant, mga brain chip na konektado sa mga digital na dokumento bilang bahagi ng proyekto ng pinahusay na tao. Pag-isipan mo ulit kasama ko, ang lipunan ay sinasanay na ipagpalit ang katotohanan para sa karisma at ang malalim na espiritual na pagbabago para sa panandaliang pakiramdam ng kaginhawaan. Kasama na rito, maraming simbahan ang ipinagpapalit ang presensya ng Espiritu Santo para sa isang bagay na tumatama lang sa emosyon. At ang resulta? Kapag lumitaw na ang Antikristo na nangangako ng kapayapaan, progreso, at pagsasama, nang hindi hinihingi ang pagsisisi, nang hindi hinihingi ang pagbabago ng buhay. Matatagpuan niyang mga tao sa buong mundo na sabik siyang palakpakan. Mga taong mas gustong pakinggan ang nakalulugod sa konsensya kaysa harapin ang katotohanang sumasalungat sa kasalanan. At ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na palatandaan. Ang isang pandaigdigang relihiyon na walang Kristo ay mayroon ng muka. Sa Pahayag 13, talata 8, sinasabi na sa huli, lahat ng naninirahan sa mundo na hindi naligtas ay sasamba sa halimaw. Pero para mangyari ito, kailangan ng mundo ng isang relihiyon na mukhang mabuti, na yumayakap sa lahat, ngunit iniiwasan ang pag-usapan ang tungkol sa kasalanan at ang kaligtasang tanging kay Jesus lamang. At iyan mismo ang unti-unti nang lumilitaw. Noong 2019, ang dokumento ng Abu Dhabi na nilagdaan ng mga lider ng Katoliko at Muslim ay naghayad na ang pagkakaiba-iba ng mga relihiyon ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Hindi nagtagal, itinayo ang bahay ni Abraham, isang lugar na binubuo ng simbahan, moske at sinagoga. Lahat ay magkakapareho, walang krus at walang mensahe ng pagsisisi. Ang Vatikano ay nakikipagpulong sa mga Budista, Hindu at maging sa mga ateistang konektado sa agham. Paulit-ulit na sinasabi ang ideya na lahat ay sumasamba sa iisang Diyos. Kahit na marami sa mga inimbitahang ito ay hayagang itinatanggi na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Noong 2022, ang mga lider ng 10 magkaibang relihiyon ay umakyat sa bundok Sinai para sa isang gawa ng pagsisisi ukol sa klima, pinalitan ang kasalanan laban sa Diyos ng isang pakiramdam ng pagkakasala sa kapaligiran. At sa Afrika, ang mga kumperensya ng Krisla ay nagbubuklod ng mga pastor at mga madre sa isang liturhiya na pinaghalo ang mga elemento ng dalawang paniniwala. Ipinagdiriwang ng media ang lahat ng ito bilang huwaran ng perpektong pananampalataya para sa ika-21 siglo. Pero, mga kapatid, iisa lang ang punto ng lahat ng mga inisyatibang ito. Inaalis nila si Jesus sa sentro ng mensahe at wala ni isa sa kanila ang nagsasabing si Jesus lang ang nagliligtas. Dahil dito, ang bagong relihiyong pandaigdig na ito ay nagpapakita na mapayapa, tumatanggap at bukas para sa kahit sino basta't hindi ito humingi ng pagsisisi, pagbabalik loob o lubos na pagsuko kay Kristo. At kapag nagpakita ng Antikristo, hindi na niya kailangang sirain ang mga simbahan gamit ang apoy at karahasan. Kukunin lang niya ang kontrol sa ganitong neutral na espiritualidad na natutunan ng palakpakan ng makabagong mundo. At dito na papasok ang ika-5 palatandaan. Hinahanap ng mundo ang sukdulang tagapamayapa. Ang propetang si Daniel sa Kabanata 9, talata 27, inilahad na ang Antikristo ay gagawa ng isang malaking kasunduan sa marami. At sa mga Kabanata 12 at 14 ng aklat ni Zacarias, makikita natin na ang mga bansa ay magbabalikwas laban sa Jerusalem. Ngayon, tingnan mo ang kasalukuyang sitwasyon. May mga digmaan sa iba't ibang rehiyon, mataas ang inflasyon, malawakang migrasyon, pandemya, at matitinding lagay ng panahon. Lahat ng ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng walang katapusang emerhensya. Ang mga tao ay balisa at desperado, na hindi pa nangyari noon. At ano ang hinihingi ng mga gobyerno at institusyon? Nag-iisang pandaigdigang pamahalaan. Ang ulat ng UN na tinatawag na aming karaniwang adyenda na inilatala noong 2025. Nagmumungkahi ng paglikha ng isang pandaigdigang emergency platform para sentralisahin ang mga desisyon tungkol sa kalusugan, seguridad at klima na mas mataas pa sa mga pambansang pamahalaan. Naiintindihan mo ba kung gaano ito kaseryoso? Ang Pandaigdigang Pangkabuhayang Forum ay patungo rin sa parehong direksyon. Ipinaglalaban nila ang tinatawag na dakilang muling pagsisimula, na siya ring tinatawag na dakilang reset. At nais nilang pagsamahin ang ekonomiya, ang kalikasan, ang teknolohiya, at lahat ng mga pamahalaan sa ilalim ng isang pandaigdigang pamumuno. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Isang survey ng Gallup noong 2025 ang napakita na higit sa kalahati ng mga Europeo at Hilagang Amerikano ay handang isuko ang bahagi ng kanilang pambansang soberanya kapalit ng katatagan. At ang WHO,
na naging pangunahing boses ng mga lockdown ng 2020 ay gusto na ngayon ng isang pandaigdigang kasunduan na magbibigay dito ng kapangyarihan na mas mataas pa sa mga bansa sa mga susunod na krisis sa kalusugan. At ang mga diplomat ay pinag-uusapan ng posibilidad na gawing international na zona ang Jerusalem upang subukang tapusin ang mga sigalot sa relihiyon at teritoryo. At ito ay eksaktong tumutugma sa uri ng kasunduang ipinropesya sa Daniel Kabanata 9, talata 27. Ang mga organisasyon tulad ng UN, World Bank at IMF ay palaging gumagamit ng parehong termino, lider ng pagkakaisa. At pamilyar ba ito sa iyo? Eksaktong ang pwestong iyan ang sasakupin ng Antikristo. Mga kapatid, darating siya bilang tagapamagitan, isang diplomata. Magkakaroon siya ng mahinahong pananalita, nangangakong magdadala ng ganap na kapayapaan at katatagan sa lahat ng aspeto. Pero kapalit nito ay hihingi siya ng ganap at sentralisadong kapangyarihan. At ang pinaka-nakakatakot na detalye ay handa na ang mundo na tanggapin siya. Merong kadyat na pangangailangan, pagtanggap at maging pagnanais para sa ganitong uri ng tao. Mga kapatid, mismo ang bilyonaryong Elon Musk at marami pang ibang mga leader ay nagsasalita na tungkol sa iisang pandaigdigang kita dahil sa huli, hindi magkakaroon ng puwang para sa lahat. Mawawalan ng trabaho ang mga tao dahil sa mga robot, dahil sa artificial intelligence. At dahil dito, pinaplano na nila ang isang ideya na parang bolsa familia para sa lahat. Ibig sabihin, ang global na kontrol ay isa ng realidad. Ito ay kakalat sa buong mundo at maaari nating makita ang paglitaw ng Antikristo anumang oras. Hindi ibig sabihin na mangyayari ito ngayong taon, sa loob ng 2, 5 o 10 taon. Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung ang Antikristo ay pinanganak na, kung siya ay bata pa, adulto o teenager. Wala tayong alam tungkol dyan. Kaya ang payo ko sa iyo, huwag kang mag-aksaya ng oras sa paghula ng mga pangalan. Ituon mo ang iyong mga mata sa pangalan, na higit sa lahat ng pangalan, si Jesus Kristo. Amen? Simulan mong basahin ang Biblia araw-araw, maglaan ka ng oras para sa totoong panalangin, at iayon mo ang iyong buhay sa kabanalan na inaasahan ng Panginoon mula sa iyo. Ang lumalakad kasama si Jesus ay hindi natataranta, pero hindi rin natutulog sa espiritu. Kaya, maging mapagmatsyag ka, magbantay at tulungan ng ibang tao na makita kung ano ang nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata. Kaya, hinihiling ko sa iyo ngayon na ibahagi ito sa pinakamaraming tao at manatili ka dito sa aking channel. Mag-iiwan ako ng 2 video para panuurin mo at mapalakas ang iyong pananampalataya. Ayos ba? Pagpalain ka ng Diyos. Magkita tayo sa susunod na video. Isang mahigpit na yakap.